Okay po, let's start. Good morning and good evening po sa ibang bansa. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong program sa umaga pong ito, sa atin pong inaanak Zoom meeting. Ayan, welcome po ang lahat mga kapatid at sa atin pong mga nasa Facebook Live. Welcome po kayo sa atin pong programa. Tayo po darako sa atin pong Zoom meeting sa oras po na ito. Ang atin pong inaanak, ilaw ng anak, ang kinin natin ang katotohanan. Ang atin pong topic na mapapakinggan sa mga oras po na ito ay latter rain. Akin pong basahin ang atin pong mga magsisiganap sa oras po na ito. Ang inyo pong presider, ang inyong lingkod, Sister Jenny Valdez. Then susundan po ng opening prayer ni Sister Raquel Humitilco. At ang musical offering po na ipagkakaloob ni Sister Nida Cruz. After po ng musical offering, mapapakinggan po natin ang salita na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na ipagkakalob po sa atin ng ating speaker, Pastor Cesar Dizon Jr. Then appeal song po ni Sister Ampi Garcia. Then closing prayer by speaker, ang ating pong facilitator sa ating pong question and answer reflection. Ayan, ang inyo din pong lingkod at ang ating pong intercessory prayer, Sister Teresa Litong. Ayan ang atin pong mga participants sa oras po na ito sa atin pong inaanak Zoom meeting. Basahin ko po ang atin pong Bible text sa oras po na ito sa Joel 2 chapter 2 verse 23. Magalak kayo mga anak ng Sion at magalak kayo sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat ibinigay niya sa inyo ang maagang ulan sa tamang sukat at pababain niya para sa inyo ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. At batiin ko din po ang ating mga kasama sa loob ng ating pong Zoom sa oras po na ito. Ayan, nangunguna po ang ating speaker, Pastor Cesar Dizon Jr., then si Daddy Ralph, Sister Edna Montehermoso, good morning po, Sister M. Scalica, Brother Jong Enriquez, good morning, Sister Isa Bugadi, Nanay Lucy de Guzman, Sister Maria Teresa Litong, Ma'am Shinene, good morning po, Tita Nitz, Sister Nika Abao, Sister Nida Cruz, and Sister Annie Barrios, Sister Raquel Humitilco, and Sister Rose Leonor. Ayan, habang hinintay pa po natin ang iba, tayo po ay magpasimula na sa pamagitan po ng opening prayer. Sister Raquel, nakamute po. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na nasa langit ka po, may-ari ng aming buhay, mapagmahal at mapagpala sa aming lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga oras na ito dahil dinala nyo kami sa platform na ito ng inaanak upang kayo ay purihin at luwalhatiin sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala sa mga araw na nagdaan at kami ay naging masigla sa mga oras na ito, bagamat kami ay magkakalayo, ay nagkasama-sama kami upang mag-aral ng iyong banal na salita. Dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, ang mga participants sa oras na ito. Kayo po ang magbigay ng katalinuhan, gamitin ang bawat isa upang magampanan ang mga bahagi na ibinigay sa kanila. Panginoon, lalo't higit, dinadalangin ko po ang speaker namin ngayon, si Pastor Cesar Dizon Jr. Bigyan mo po siya ng katalinuhan, kapangyarihan, upang ang kanyang tatalakayin topic na the latter rain ay maibahagi niya ng mabuti at maayos at maunawaan ng bawat isa sa amin sapagkat ito ay kailangan naming maalaman bilang mga anak ng Diyos. Tulungan mo po kami at ang lahat na nandito, bigyan ng katiwasayan at magandang mga
kalagayan, kalusugan, kasama ang kanilang mga pamilya. Dinadalain ko rin po ang mga nakikinig sa Facebook Live. Kayo rin ang makisama sa kanila at maging maayos ang mga internet connection namin upang maunawaan ang mga salita na ibibigay sa amin ngayon. Inaanyayahan ko ang banal na Espiritu ang gumabay sa bawat isa sa amin at patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang at pagkakasalang aming nagawa. Ang lahat ng ito ay aking hinihiling at idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much po, Sister Raquel. Atin pong pakinggan ang musical offering na pagkakalog po sa atin, Sister Nida. Down the beam, in Jerusalem, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd the sea, the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with his step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Ang landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem. Mga tao'y nagtungo at nagtutay na mapagmas nila. Si Kristo'y tinatulak mamatay. Tuguan at mayroong natay amoy ang katawan. At sa ulo'y may korona ng tinig. At sa babang niya, paghamak ng mundo'y naririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya, pagkat pinili niya tayo. Sa landas ng pagdurusa ay sa Kalbaryo. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa,
called the way of suffering. Like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Amen. Salamat po sa Amen. awit, Sister Nida Cruz. Ayan, i-welcome ko po ang bagong pasok, si Sister Ria Incognito and Sister Minda. Tayo ko na sa atin pong topic na mapapakinggan sa oras po na ito. Bigay po natin ang panahon sa ating buting pastor. Good evening po, Pastor Cesar Dizon Jr. Good evening. Naririnig po ba ninyo ako mga kapatid? Yes, Pastor. Okay, good. Good evening, Pastor. Good evening po sa inyong lahat. Okay, akin mo nagpahinaan tong isa para okay. Ayan po, clear po ba tayo? Ano po, clear po tayo ngayon? Yes po, Pastor. Clear. Okay, thank you very much. All right. Magandang umaga po sa inyo dyan. Dito po ay gabi na. Then pagkatapos po nito mga kapatid, meron po akong kasunod na naman na Zoom. No po. Kaya hati-hati lang ang oras na atin pong hindi i-google po dito. So, sinsya na po kayo. At talagang napakadami po talagang mga invitation. Sometimes nakakahiya namang tumanggi. No? Hindi sometimes, kundi talagang nakakahiyang tumanggi. Kung mapaghati-hati naman ang oras, why not? So, yan po mga kapatid. Okay, tayo muna po yung mananalangin. Dakilang Diyos, kami po'y mag-aaral ng inyong mga dakilang salita. Sa muli po, amin pong inaanyayahan ang inyong Santong Espiritu na magbigay sa amin ng kaalaman upang ang aming kaalaman ay magbigay papuri sa inyo pong dakila at napakabuting pangalan. Pagpalain po kami, Panginoon, na maging maliwanag ang lahat habang kayo magsasalita sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig at pagdinig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Kung ako po'y nakikita nyo ng maayos dyan mga kapatid, meron pa akong gustong share sa inyo at sana ito po ay clear ninyong makita. Dali ha. Yan. Ang ating pag-usapan ngayon mga kapatid is about latter rain. Ang latter rain ay hindi po bago sa atin yan. Kumbaga, lagi na po natin naririnig yan sa simbahan, labas ng simbahan, sa mga district fellowship, sa mga inter-district fellowship, doon po sa mga seminars, at iba pa. Hindi po ako magdudwell doon, banda, kung ano ang latter rain. Gusto ko lang po na ma-share sa inyo yung tungkol sa preparation about the latter rain. Ang mga tao po sa ating panahon ngayon ay napakaraming alam. Pagdating sa mga technicalities, maraming alam. Nakakalungkot nga minsan, Adventists, nakikipag-away sa kapwa Adventist na ang pinag-uusapan nila latter rain. Tapos itong nag-discussion ng latter rain, nag-aaway na, nagmumurahan na minsan, mga sinasabi hindi na rin magaganda. It divides the church. Para baga ang kinalalabasan, pride na lang talaga. Kung sino yung totoo, sino yung tama,
na ipinipilit. Habang ang nagpipilit naman kung magsalita, hindi talaga bagay sa Lateran. Hindi po tayo nangahatol mga kapatid, pero pwede po tayong manalo sa argument, why not? Pero ang pinakamabuti yung peace sa ating puso at yung ating koneksyon sa Diyos. Kasi pwede kang manalo sa argument, pero baka nagkahiwalay na rin kayo magkakapatid sa pananampalataya. Totoo ba mga kapatid na kahit mga ngaral kapwa mga ngaral nag-aaway sa kahit ganitong plataforma, either sa tinatawag nating some other platforms? Mayroon bang nangyaring gano'n? Nagdidiskusyon kapwa mga Adventista? Yes, Pastor, meron. Opo. May Hindi kanya-kanya lang meron. alam. Napakarami. Well, in fact, ang mga Katoliko ayaw nang makinig. Bakit? Nalilito kung ano pinag-uusapan. Hindi sila makaka-catch up. Nakakalungkot. Sa halip na ipangaral yung three angels messages o ipangaral natin yung mga aral ng Biblia na focus tuloy doon sa mga away-away. So dito mga kapatid, ating makikita mismo sa New Testament, sa James chapter 5 verse 7, pinag-usapan dito yung patience. Be patient therefore, brothers, until the Lord's coming. Tanya yan? Until the Lord's coming. See how the farmer awaits the precious fruit of the soil, how patient he is for the early and the latter rain. So pinag-usapan po dito yung early rain or former rain at saka latter rains. Here believers are encouraged to endure patiently, just as farmers must wait for the right season of rain. Ang punto kasi mga kapatid, ganito yan eh. Sa lugar po ng tinatawag natin na Palestina, hindi po katulad sa atin sa Pilipinas na meron tayong water irrigation na masagana. Sa kanila po malimit ay yung sahod ulan. Ano yung sahod ulan? Gaano kahalaga? Napakahalaga po yun para sa kanila mga kapatid. Bakit? Bakit napakahalaga kamo? Pagka bumuhos yung ulan, talagang buhos ng gusto yun. So ang nangyayari noon, lumambot ang lupa, kanilang aaruruhin yun, tinatamnan. So ito naman ay matagal na naman uli ang pagbuhos ng ulan. It takes like 3 months, 3 months and a half, sulat sa atin sa Philippines, or 4 months. Pero bago po magiging timgas ang palay, kung palay ang ating gagamitin, at paano po siya ma-harvest, kailangan po ang tinatawag na pinakahuling ulan. Ang huling ulan ay napakahalaga para po maging timgas ang palay, sa kanila po trigo, para maging timgas, ready sa harvest, at di lang ready sa harvest, ma-harvest. So yung pong tubig o yung ulan na yon o latter rain na yon ay kumakatawan sa Holy Spirit. Alam naman po natin yan. Ang spiritual perspective po nito, though the term early and the latter rain appears less frequently in the New Testament, the principle of trusting God for timely provision continues. The Holy Spirit works in the lives of believers and sometimes parallel to rainfall that invigorates and causes growth. John 7:37 to 39. So ganito to mga kapatid. Ang latter rain ay tumutulong po yan, number 1, para mapalakas ang mananampalataya. Kung mayroon mang kahinaan, ma-revive tayo na mas lalong magiging malakas sa Panginoon. At hindi lang po yun, enabling active Christian virtues. Nandiyan na po yung fruit of the Holy Spirit. Hindi lang po yun. White notes that without the spiritual advancement, individual may fail to recognize the Holy Spirit manifested during this critical period. Ano ang pinakapunto dito mga kapatid? Ganito po yan. Kung kaalaman lang patungkol sa latter rain, ang Seventh-day Adventist ay mayaman. Ang crucial lang mga kapatid, tandaan po natin to. Maraming hindi makakatanggap ng latter rain, hindi sapagkat hindi makakatanggap, pwedeng tumanggap, bakit hindi? Yun ang gusto ng Diyos. Kailan po yung ating tinatag spiritual advancement, spiritual preparation, spiritual energy. Ito po mga kapatid ay hindi lumalago. Yan ating nakikita na sa loob ng simbahan minsan, nandiyan na yung tinatawag nating division, mga formalities, at iba pang mga bagay na sa halip na ang ating spiritual ang siya pong manunurture,
Iba ang nanonurture. Ang nanonurture, mga kapatid, ay yung labanan. Sino ang tama? Sino ang mali? Tapos sabay palakpak, tawa, tapos ang ginagawa, kantsawan, at iba pa. So ito ay nahihinder tuloy, nahahadlangan. Sa halip na lumago sa spiritual at magkaroon ng tamang spiritual preparation, nakakalungkot na pupunta tuloy sa useless na pamumuhay. Ito pong latter rain is a symbolism. Actually, mga kapatid, kung makatawan ito sa Holy Spirit, this is a metaphor illustration na mga katotohanan ng latter rain po sa uling mga araw. Ito po yung nagpapalago sa sinabi ko na sa mga tanim o mga pananim. Ito po ay naghahanda para po sa harvest na siya pong Holy Spirit, at itong mga taong ito na tatanggap ng Holy Spirit, ito yung mga taong handa sa pagbalik ng ating Panginoon. Akin pong i-discuss sa inyo, mga kapatid, ang 7 conditions on how to receive the latter rain. Akin mo na pong i-share sa inyo itong punto. Connection to prophecy. Sa Biblia, sa lumang tipan, sa aklat ng Joel, sabi ng Panginoon, ibubuhos niya ang kanyang espiritu, mga lalaki at mga babae, mga kabataang lalaki, mga kabataang babae, matatandang mga lalaki, matatandang mga babae, saan-saan man o saan nagdako man ng mundo, ang Diyos ay magbubuhos ng kanyang santong espiritu, at ang espiritong ito ay siyang maghahanda upang sila din ay magiging kagamitan upang ipagkaloob ang the last loud cry. Yung isang huling yugto ng pagsigaw ng kaligtasan, na kung saan it gives love, it gives patience, it gives hope doon sa mga taong tumanggap ng latter rain. Ito yung gagamitin ng Panginoon upang ang mga taong ito ay magiging instrumento sa ikaliligtas ng mga taong nasa labas pa. Ang close of probation kasi mag-umpisa sa bahay ng Diyos. Ang mga tumanggap ng latter rain, ito ang gagamitin ng Diyos upang ang pabalita ay maipaabot doon din naman sa mga hindi pa nakakaalam ng lubos unang katotohanan. Ito yung gawain ng mga taong tatanggap nito. Kung inyong papansinin, akin pong i-share sa inyo, mga kapatid, ito pong 7 conditions for receiving the latter rain. Rain involves spiritual readiness and commitment. Ito, mga kapatid, maraming failure dito sa atin. Itong spiritual readiness, wala talaga. Ako natutuwa ako sa inyo. Bakit? Sapagkat masaya kayong sumasali at hindi kayo nang hinawa na sumasali sa ganitong klaseng gawain. Which is very good. Hindi lang to ninyo commitment sa isa't isa, kundi commitment mo to sa sarili mo at commitment mo sa Diyos. So ito pong tinatawag natin spiritual readiness, kailangan po natin itong lubos. At commitment. These conditions are essential for individual seeking to be empowered by the Holy Spirit in preparation. Pansinin niyo po ito. Preparation for the final outpouring of divine grace. Ang Diyos saganang nagbibigay ng biyaya sa atin. Nagbubuhos ng kanyang espiritu individually. But by this time, ang Diyos ay magbubuhos, ito po, mga kapatid, corporately. Ibig sabihin, malawakan to. Maramihan. At isi-share ko sa inyo ang 7 conditions on how to receive the latter rain. Number 1, key conditions. Number 1, an enlightened people, understanding and embracing biblical truth. Ito yung mahalagang punto, mga kapatid. Ang puntong ito ay napakahalaga sapagkat ang mga taong tangi lamang makakatanggap ng Holy Spirit ay yung mayroon pong pangunawa, umuunawa, nag-aaral, nagbabasa, dumadalangin, at lagi pong minimeditate ang salita ng Diyos. Meron siyang pagkaalam ng katotohanan. Ngayon, merong ibang nagsasabi, Pastor, paano po yan? Hindi pa ako magaling magsermon, hindi pa ako magaling sa Greek at Hebrew. Kapatid, hindi mo kailangan maging magaling sa Greek and Hebrew. Hindi mo kailangan magiging magaling sa English, mga kapatid. Buksan mo lang ang iyong puso, i-invite mo ang Holy Spirit, i-invite mo ang Panginoon sa puso mo, sa bawat isa sa atin, then the Holy Spirit of God will take over our hearts and open and illumines our understanding. Example, sa mga alagad ng Panginoon, wala kang makita sa 12 disciples, mga kapatid, na mga lawyers, na mga doctors.
Merong Dr. Lucas na tinutukoy pero hindi siya kasama sa 12 disciples. Meron pong Pablo na lumaki po siya sa Sanhedrin, isang lawyer, isang mayaman, isa pong pariseo. Nanay, tatay, pariseo, siya ay pariseo. Siya po isang estudyante at nag-aral ng matindi sa Sanhedrin. Pero bakit ang pinili ng Diyos ay malimit mga fishermen? Ito ay sapagkat hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kakagaling. Ang tinitingnan ng Diyos, mga kapatid, na ang puso mo'y bukas, ang spirito mo'y bukas, handang magpaturo, handang sumunod, God will enlighten your mind. Hindi mo kailangang magpastor, hindi mo kailangan na magmasteral, magdoktoral at magdoktoral pa ng iba pang mga pag-aaral. Ang iyong puso, hindi ko sinasabing hindi mahalaga yon. Mahalaga yon. Pero hindi mo kailangan gawin yun para matuto ka. The Spirit of God will teach you. The light coming from God will enlighten God's people. What you need to do, kailangan ikaw at ako, mga kapatid, ay may pusong dapat mag-aral ng Biblia. Sino bang nagsabi, mga kapatid? Ano bang aklat ng Biblia natin mababasa? Ang sabi doon ay, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sapagkat sila'y pakakain at pupunuin ng Panginoon. Tandaan nyo ba kung saan mabasa yon? Mateo po. Mateo chapter 5. Yes. Sinabi ng Panginoon, mapalad ang nagugutom. Tanong ko sa inyo, pakisagot niyo ako, mga kapatid. Pagka kayo nagugutom, anong gagawin niyo? Gustong kumain. Kung nagugutom ka, gustong kumain. Gustong kumain. Di ba pagkang tao nagugutom, maghanap ng pagkain? Yes po. Pupunta ang kusina, tama? Yes Or po. kung saan man makabili ng pagkain. Ito po ang punto. Pagka ikay nagugutom, hanapin mo ang tinapay na mag-ampat ng iyong gutom. Pagka ikay nauhaw, ano gagawin mo? Maghahanap ka kung saan may tubig o inom ka ng tubig, tama? Natandaan nyo ang tinapay ang Panginoon Jesus. I am the bread of life. I am the living water. Kaya yung mga taong gutom at uhaw sa salita ng Diyos, bubusugin siya at aampat ang kanyang uhaw sapagkat ang Panginoon ang magbibigay sa kanya. Kaya nga, ang taong nagugutom at nauhaw, mapapalad. Bakit? Bubusugin ng Panginoon. Pero kung intindi mo, memorize mo ng Biblia, ikaw ang pinakamagaling, dami mong libro, mga binabasa at iba pa. Hindi ko sinasabing mali ang magbasa, pero maraming mga tao nagbabasa ng mga libro ng mga Bible scholars. Kung magsalita, akala mo Bible scholars na rin. Mga kapatid, ang liwanag ng salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Key number 1, an enlightened people. Ito yung mga tao ng mga puso at kaisipan na liwanagan ng salita ng Diyos. What you need to do, read the Bible, pray to God. God will enlighten you. Number 2, a victorious people overcoming sin and living in righteousness. Ano ito, mga kapatid? Ikaw ako, araw-araw, marami tayong hinaharap na mga pagsubok, tukso ng buhay. Tukso sa pera, tukso sa lalaki, tukso sa babae, tukso sa posisyon, tukso sa galit, sama ng loob, pagtatampo at iba pa. Lahat sa lupang ito, sagana niyan. At bandang uli, pwede kang sabihan ni Satanas na you need to be discouraged. Ang lupang ito sobrang kasama. Kung ating titinan, ito, mga kapatid, ay dapat nating mapanagumpayan. Alam nyo, ang pinakamasamang kaaway ng tao, sarili na talaga natin. Kasi mismong sarili natin, pinagsisinungalingan. Mismong sarili natin, pinagkakaitan ng tama. Sample, alam niya ang tama, alam niya kung anong dapat gawin, pero ayaw niyang gawin. Bakit? Sapagkat pride ang nagpigil sa kanya. Ano yung mga tama na hindi niya ginawa? Tulad ng, alam niyang mali siya, ayaw niyang humingi ng tawad. Alam niyang mali siya, ayaw niyang makipag-ayos. At kung may makipag-ayos, sabi ng God, ba't ako makipag-ayos? Anong tingin niyo sa akin? Mumurahing tao? So mismo ang ating sarili ay pumipigil, sana para sa kabutihan, pero sinungaling din, napakayabang. Madaling makita ng mga tao ang mali ng iba, pero hindi nakikita ang mali ng sarili. Ang bilis mangoreksyon sa mali ng iba, pero kung siya ang kukoreksyonan, ayaw magpakoreksyon, nagagalit, nakikipagdiskusyonan agad. Mayroong sabi ng Biblia na ang mga taong mga mangmang, ang mga taong mga foolish, kung i-correct mo siya, ikaw patuloy ang pagtatawanan, ikaw pa ang aawayin. Pero koreksyonan mo ang mga taong matatalino, magpasalamat pa sa iyo. Maraming mga taong alam mali,
pero ipinagpapatuloy pa rin mali. Alam niyo mga kapatid kung ano pong meaning ng stupidity? Ang pagiging stupido? Ito mga kapatid. Ang stupidity, actually, kung inyo pong i-analyze, ganito yan. Alam niya ang mali, alam niya ang mali, ginagawa pa rin. Alam niya ang tama, mali pa rin ang ginagawa. Bumagsak na siya doon sa mali, naulit pa talaga. Ang tawag noon, stupidity. Ikaw ako kailangan magiging victorious sa tulong at biyaya ng Panginoon. Number 3, a loving people. Marami sa atin mga kapatid ang bagsak dito. Maraming magaling mag-smile, happy Sabbath, kumusta dito, kumusta doon, pero kinasanayan na lamang niya kasi bakit? Sa Badista laging Sabado nasa simbahan. Hindi masama ang magkamay, hindi masama mga kapatid ang makipagkamayan, hindi masama ang maging mabuting tao sa kapwa-tao. Ang masama lamang ay pagdating sa simbahan, napakabait, kumusta dito, kumusta doon. Pero pagka umuwi sa bahay, doon na lumalabas ang totoo niyang kulay o kaya pagkatao. Madali lang mapeke, mga kapatid, ang kung anong tao mayroon tayo. Pero tandaan ninyo, pwede nating pikihin ang ating sarili, pero ang Diyos hindi natin mapipiki. Bakit sinabing a loving people? Alam nyo, pagka ang Diyos ay hindi pag-ibig, walang biyaya. Kung walang biyaya, walang pagkaligtas. Ang pag-ibig ay nagplano para ang tao maligtas, ipinagkaloob yung biyaya upang ang tao wag mapahamak sa pamagitan ng kanyang anak. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga ang 10 Commandments of God is always based on love. Di ba sa 1 Corinthians 13, nagsabi doon, meron 3 mga bagay. Pag-ibig, pananampalataya, ano yan? Pag-ibig, pananampalataya at hope o kaya yung kapanatagan o pag-asa. But the greatest of these is love. Kung bakit ang Kristo pinadala ng Ama dito, it's because of love. Bakit si Kristo nagkatawang tao bilang Diyos naman sana? Because of love. Bakit ang Diyos ay nagpapaubaya at nagpapatawad sa atin hanggang ngayon? It is because of love. I don't understand fully actually about God's love. It's hard for me to fathom yung arukin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kung tayo mga kapatid, ang pasabihin, kung meron tayong 1,000 manok at merong namatayang isa, hindi masakit sa ating kalooban. Total, meron pa namang 999 ka mga buhay pang mga manok. Pero ang Diyos, kahit pa billions, trillions, quadrillion, at many, many more na mga planeta at mga galaxy sa sangkalangitan, hindi niya hinayaan ang planetang Earth ay mawasak na lang. Noong araw ang aking kaisipan, sabi ko, ang laki-laki naman ng bilangguan ni Satanas buong planetang Earth. Noong naintindihan ko at nalaman ko mga kapatid na ang ating palang planetang Earth ay membro lamang sa isang tinatawag na solar system. Ang solar system nito ay isang araw, pinalibutan ng 9 na mga planeta o 8 planeta. Ang tawag noon sa isang araw na may 9 na planeta o 8 mga planeta nakapalibot, ang tawag ng solar system. Yun ay tayo ay sakop ng tinatawag na galaxy na Milky Way. Pero alam niyo mga kapatid kung ilan pong solar system meron? 365 million solar system just for one galaxy. Ang ating galaxy ay napakaliit compare sa katabi nating galaxy na ang tawag ay Andromeda. Parang 1 kalahati halos ang laki niya sa atin. Pero isama mo ang ating Milky Way at Andromeda, mga kapatid, sabihan ko kayo, maliit lang tayo. Kasi ang atin pong observable universe ay meron pong mahigit 2 billions, 2 billions of galaxies in our observable universe. Pag sinabing observable universe, pwedeng ma-observe ng tao, pwedeng aralin ng tao, pwedeng abutin ng tao. Pero mga kapatid, beyond that, ay hindi na kaya ng tao. At tayo po mga kapatid, ay parang maliliit lang na mga bubbles. Ito yung mga universe, ganyan. Billions and trillions at napakarami pa. Itong aking naisip, ang may gawa nito ay Diyos. Pero sa lahat ng ito na hindi mo maisip gaano kadami, hindi niya hinayaan na isang planetang Earth mamatay dahilan mahal niya tayo. Lalo na, ikaw ako kilala ng Diyos. Sa ating mga pagluha, mga sularin araw at gabi, pagdating sa mister, problema. Pagdating sa mister, problema. Pagdating sa mga anak, challenging problema din. Pagdating sa pera, sa bahay, pag-aaral, ilaw, tubig, pagkain, tuition ng mga bata, utang dito, utang doon, problema, kaliwat kanan at iba pa. Pagdating naman sa pagtanda, walang ipon, walang ang pambiling gamot,
Gusto magpa-hospital, hindi na ma-hospital. Bakit? Sapagkat walang pera. Meron namang mga anak, wala namang gaanong pag-ibig sa magulang. May pera naman sana, bawat tanong, may pera ka ba? Ang sagot, wala. Para bagang okay na lang mamatay si nanay, okay na lang mamatay si nanay. Para bagang maraming mga matatanda na ilibing sa libingan na hindi masaya ang puso bago pumikit sa pinakahuling pikit at paghinga mga kapatid bago man lang bawian ng buhay. Bakit? Sapagkat habang buhay, araw-araw nasasaktan ng puso. Marami tayong ganitong kwento, lalo tigit dito sa Amerika. Pero ang isa sa pinakamabuting gawin at condition bago makareceive ng lateran, a loving people. It's a demonstrating genuine love for God and others. Vertical and horizontal. Yun ang dapat gawin. Pang-apat, dito marami ding failure sa atin dito. Marami akong nakikita na pag-alis papuntang trabaho or papunta kung saan, hindi man lang nagpipray. Saan pa yung nadisgrasya na, saka palang manalangin. Ang dapat sa maraming tao at bawat isa sa atin, a praying people. This is engaging in earnest prayer and seeking God's guidance. Paggising mo pa lang, sabi ko nga bawat gising is the Lord's blessings. At bawat paggising sa atin na na-receive natin blessings sa Diyos, hindi ba nararapat lang na atin pong iluhod at pasalamatan niya? And that is the reality. Number 5, our working people. Actively participating in ministry and service. Marami sa atin mga kapatid ang gustong makakita ng maraming baptism, makakita ng maraming crusades. Pero ang totoo, hindi siya sumasali. Well, in fact, mayroon pa akong marinig. Crusade ng crusade, mga backsliding yan. Crusade ng crusade, sayang lang ang pera. Crusade ng crusade, matitigas naman mga tao dyan, mga ulo nila. Sa halip manalangin at sa halip mga kapatid, tumulong at mag-encourage sa iba, ang sinasabit lumalabas sa bibig, negative pa. Ito ang nakakalungkot. Ibig sabihin, hindi na nga tumutulong, nagkokomentaryo pa ng mga negatibo, ito ay hindi nakakatuwa o nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Pero ang tama, ikaw at ako ay dapat participate sa gawain ng Diyos. Isa sa condition mga kapatid, paano makatanggap ng lateran? Ito po, a unified people being united in purpose and mission. Kaya meron kasabihan, in united we stand, in divided we fall. Ito mga kapatid ang malaking problema sa ating iglesia ngayon. Merong grupo-grupo, grupo ng mayayaman, medyo mayaman, katamtaman, pobre, sabi ng iba. May pinag-aralan, wala ganong pinag-aralan, at kung magkakaroon man ng potluck, may grupo-grupo sila, faction-faction, meron silang baryo-baryo dito, konti doon. Hindi unified. Pagdating sa pagtuturo ng Sabbath School lesson, nag-aaway, kala mo kung sinong mga attorney. Nakakalungkot isipin, but it's reality, mga kapatid. Tapos ng EY program, tapos ng Divine Service, tapos ng Sabbath School. Pero ang kanilang away, patuloy pa rin, doon pa rin sa garage, nagdidiskusyon. Hindi nagkakaisa. Kasi ang gusto ipilit talaga yung kanyang tamang naisipan. Hindi naman tanggapin ng isa. Yung isa nagpupumilit, nag-aaway. Mas matagal lang magkasama sa simbahan, pero laging nag-aaway at hindi po sila mga kapatid nagkakayos. Malungkot ito. Maliban lamang magkaroon tayo ng puso na mapagkaisa. Kaya nga sabi ko sa inyo kung may mga suliranin ng ating iglesia, dapat ilapit sa pastor. Kung ang pastor medyo may problema, ilapit natin sa board, pag-uusapan, ating dalahin mga kapatid sa ating pong district, sa ating area, dalahin hanggang mission, o kaya itaas at iba pa upang mabigyan ng tamang solusyon anuman ang mga problemang dumarating sa buhay. So ang tanong, unified po ba tayo? Umpisahan natin sa Mr. at Mrs. Unified ba kayo? Baka hindi. Mr., Mrs. at ang kanilang mga anak, unified ba? Baka hindi. So kung hindi unified, isa ito sa mga kadahilanan bakit ang tao hindi makakatanggap ng lateran. Bakit? Sapagkat walang taong makakatanggap ng lateran, liban lang tayo nakipag-isa sa Panginoon. Pero ang pakikipagkaisa sa Panginoon ay ang pakikipagkaisa rin sa kapwa-tao. Na hindi ibig sabihin wala ka na lang kaaway. Hindi ibig sabihin wala ka na lang katampuan. Siguro may kagalit ka, may katampuan ka at iba pa. Pero mga kapatid, huwag dapat mag-dwell sa puso ng tao ito. Dapat ito po ay atin pong ilayo. So unified people. Number 7, a repentant people. Ito yung kailangan mo, kailangan ko. Yung tayo mga kapatid ay nag-repent, genuinely. Maraming mga tao nagsasabi, Lord, tulungan po niyo ako makapagpatawad sa aking kapwa-tao. In Jesus' name, Amen. Katatapos lang ng prayer niya, nakita niya yung taong
ng bastos sa kanya, nahimatay na siya sa galit agad. Bakit? Sapagkat ang totoo lang, ang puso ay hindi nababago. Ikaw ako ay mahirap magpatawad. Totoo yun. Bakit? Nasaktan tayo, napahiya tayo, chinismis tayo, at iba pa. Pero ang malaking katanungan, tayo mga makasalanan, dapat bang magpatawad? Yes. Bakit? Ang Diyos nga na nagkatawang tao, nagpapatawad hanggang ngayon. Tayo pa kaya ang hindi pwedeng gumawa? Ay tayo naman meron ding atraso sa Diyos. Tayo ay magaling magsabi, Lord, patawarin mo ako. Pero ang ating kaaway, hindi natin napapatawad. Meron akong narinig mga kapatid na prayer ganito. Panginoon, aking dalangin sa inyo, itong aming first elder, sana ito'y masalot na. Sobrang problema na sa simbahan. Kita mo? Sa dalangin niya, salutin na raw yung first elder. Hindi pa natapos ang prayer mga kapatid, gusto na siyang suntukin ng first elder. So hindi pa natapos ang divine service, nag-away ang mga banal. Bakit? Sapagkat mismo sa prayer hindi magaganda. Kailangan ba natin gawin to? No. Isa sa mga dapat mong gawin at dapat mong gawin are repentant people, a repentant heart, acknowledging sin and seeking forgiveness to restore relationship with God. Again, not only seeking forgiveness to God, but forgiveness also to our fellow men. Kaya sabi ni Kristo paano ka makapagpapatawad? Hindi ka nga makapagpapatawad sa iyong kapatid, ikaw pa mapapatawad sa Diyos. Sa sukat na iyong ipinanunukat, ikaw susukatin ng Diyos. Kung hindi ka makapagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Itong ito mga kapatid na mahalagang mga punto na dapat po nating mapag-aralan. Ito po ipagpapatuloy natin sa susunod kasi meron pa akong schedule for speaking. I guess isa pa o dalawa pa yata, hindi ko alam. Pero mga kapatid, napakahalaga po ito. At pag-usapan natin sa susunod. Ulitin ko po ha, ito pong 7. Number 1, enlightened people. Ito yung mga tao na mga puso at isipan ay talagang pinuno ng salita ng Panginoon. Sila ay pinagsasalita, sila ay tinuturuan ng Diyos ng kanyang mga salita. Number 2, a victorious people. Hindi lamang victorious sa kasalanan, kundi sa atin mismo at personal nating pagkatao. Lagi tayong humilig sa Panginoon. Number 3, a loving people. Mga taong mapagmahal, hindi lamang sa kanyang Mr. Mrs., sa kanyang pamilya, kundi kahit pa doon sa mga taong mahirap talagang mahalin. Alam niyo, kapatid, ang pinakamahirap sa lahat ng mahirap, yung mahirap kang makapagpatawad at mahirap makita mo yung kaaway para bagang nahirapan kang huminga. Ito sapagkat malalim ang pagkagalit mo at pagkasugat ng puso mo. Pero ang tao tulad ng Diyos, na kahit siya pinakot pinatay sa kalbaryo ng cross, pag-ibig pa rin ang kanyang ipinagkakaloob sa tao. Number 4, a praying people. Again, sa nasasabi ko, kailangan po natin to na tayo po'y madalanginin. Ako mapatid, hindi ako nagsasabi ako'y magaling na tao, pero see to it bago ako malis sa bahay. Tinatagubilin kong aking buhay na aking asawa, 3 naming mga anak, mga in-laws, at ang araw nito'y maging pagpapala ko sa iba at maging pagpapala ako sa kanila, magiging makakatanggap ng pagpapala galing sa Diyos. Ang aking prayer, mga kapatid, parang monotonous na, no? Parang paulit-ulit, but I don't like to forget na aking laging ilapit sa Panginoon ang aking pamilya. Tulad ninyo, idinadalangin namin, hindi man ito individual pangalan, kundi pangkalahatan. Number 5, a working people. Ito yung mga taong masarap para sa kanila ang tumulong lagi sa gawain ng Panginoon, anuman ang larangan ng iyong trabaho. Isa kang security guard, isa kang teacher, isa kang businessman, businesswoman. Siguro ikaw isang entrepreneur o kung anumang klaseng tao, ikaw mga kapatid ay pwede pong makakapagbigay ng salita ng Diyos sa maraming tao. Number 6, a unified people. Dito dapat ang bayan ng Diyos nagkakaisa. 7, a repentant people. Ibig sabihin, huwag mong isipin ang brother mo dapat tumingin ng tawad sa Diyos. Ang system mo dapat tumingin ng tawad sa Diyos. Dapat makipag-ayos sa Diyos. Ang una mong isipin, ikaw ba ay matuwid sa harap ng Diyos? Bago natin abutin ang puwing ng iba, sarili natin tingnan. Bago natin mabigkas ang mali ng iba, isipin mo muna ang mali mo. Bago ka mag-share sa mali ng iba, dapat isipin mo kung ano ba ang dapat mo ring ihingi ng tawad sa Diyos. Bakit? Tandaan natin, bawat turo ng ating tinuturo, 3 ang nakaturo sa atin. At bawat pamumuna natin sa mali ng iba, tandaan natin, pwede rin tayo maging stumbling block mismo pa sa ating sarili. Ibig sabihin, you need to have a right relationship to your fellow man, even to your God. Maraming salamat mga kapatid at ang Panginoon Diyos ng langit nawa ang magpala sa atin. Sana po ay may natutunan tayo at sa parang
katulad po nito, dalangin ko sa Panginoon na ako sa inyong mga dakilang salita, sa inyong pong pag-ibig. At salamat po na kayo patuloy at nariyan at di nyo kami pinababayaan sapagkat kayo ay aming Panginoon at Diyos ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, mapagmahal na Diyos. Salamat po, o dakilang Diyos, na kayo po'y patuloy na nagpapala sa inyong mga lingkod. Salamat sa inyong mayamang pag-ibig at patuloy na kabutihan at kagandang loob. Patuloy na inyong pagpalain, Panginoon, ang grupo na ito ng inaanak ng mga prayer warriors. Kayo na, Diyos, ang siyang magpala sa bawat pamilyang kinakatawanan namin. At salamat po sa inyong pag-ibig at pagdinig na inyo pong pinagkalob sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So, Pastor, wala na pong panahon para po sa ating question and answer. I'll give you 10 minutes. 10 minutes po. Okay po, 3 question po. Okay lang, Pastor? Yes. Sure. Okay po, thank you so much, Pastor. Then, atin pong pakinggan ang appeal song mula po kay Sister Ampi Garcia. Sister Ampi, it's your turn po. Pwede ba mauna muna tayo sa question and answer bago umawit? Sige po, Pastor. Sige po. Sige, kasi I have still more 10 minutes. Sorry Yes, mga Pastor. kapatid. Hati-hati lang, Okay. hati-hati lang. Sige Okay pa. po. Let's proceed po sa ating question and answer, mga kapatid. Raise your hand lang po. Minsan ang umpisa ang mahirap eh. Mukhang wala, Pastor.